So bago po tayo magsimula, good afternoon po sa pwede po ba namin malaman ng inyo pong buong pangalan at inyo pong posisyon sa municipality ng Magdalena? So, I'm Honorable Daniela Marie Tugato. I am the SK Chairperson of Barangay Ibabang Bugno, and I am the SK Federation President of the Municipality of Magdalena. So, yung first question, are you aware po sa international and gender development policies or gender development for all countries? Yes, I am aware with the gender and development policies, pero I cannot cite what policies yung nakatalag. So during your term of service po, have you proposed po or any local ordinance po sa addressing sa issue ng violence? Actually, yes, we have proposed a resolution regarding sa gender and development, but adopted lang siya, i-revise namin para ma-apply sa LGU Magdalena. It is about the SOGI bill. So, stated here in our last minutes of meeting na sasangguniang panlalawigan sa pamamagitan ni Vocal Venture Agaraw, kaugnay sa SOGI anti-discrimination, tutong kahayan kung applicable upang katigan ng hapag namin na hinihiling ng pagsuporta sa ordinansa regarding sa Pride Month ng LGBTQ community. At mayroon tayong mga kababayan dito sa Magdalena na kabahagi ng LGBTQ na hindi bababa sa 500 ang kita. So, sinusuportahan namin ang mga ganitong ordinansa at resolution para sa kapakanan ng ating mga. At yung naman pong next question is, sa inyo pong termino ngayon, have you nakapagpa po ba kayo ng program sa regarding po sa sa gender development? At ano po ba yung nagawa mo? So, noong nakaraang anihan sa Amling Festival, nagkaroon tayo ng street dancing competition, and as kasama sa 10 centers of participation ng Sangguniang Kabataan, nagkaroon tayo ng social inclusion and activity para sa LGBTQ community natin at sa lahat ng gender dito sa ating bayan na nagkaroon sila ng cultural presentation, which is street dancing, at nagkaroon dito ng competition. And also, nagkaroon din tayo ng Local Youth Development Council 2-day basketball dito saan nilahukan ito ng iba't ibang organization at ngayon naglalayon naman ng LYDC in partnership with SK Federation na magsagawa naman ng 2-day volleyball game para naman sa ating LGBTQ organizations. Okay. Ito naman po is yung, are you familiar po ba sa SOGI bill? Yes. Actually, yun nga yung pinapropose namin na i-adopt and then i-revise namin sa GBP dito sa LGU. So, meron po, familiar po ba kayo or nakaranas po ba kayo ng or nakasaksi po ba kayo ng any cases of discrimination persons po yung dito po sa province? Yes, hindi naman mawawala sa mga mamamayan na magkaroon ng discrimination, lalo na sa ating LGBTQ community. Pero dito naman sa bayan ng Magdalena, open tayo at welcome tayo sa lahat ng ating mga kababayan na nasa LGBTQ community. Actually, meron tayong organizations ng LGBTQ Magdalena and sila ang mismong solely na nagpa-produce ng mga iba't ibang activities and programs na nakatutulong sa ating pamahalaan. So, yes, ito naman po yung next question is, nagpaplano po ba kayo or proposing po or enacting any local ordinance po or resolution addressing po sa SOGI bill po? And regarding naman dun sa propose, so meron ng ordinance tayo na proposed. Hindi pa ako yung SK Federation President ko, si Consihal Ron Saguire. So yung first councilor natin, siya pa yung dating SK Federation President ko. And ang nag-propose nito is ang mayor natin ngayon, si Honorable Mayor Pedro C. Vocal. At ito yung kodigo sa kasarian or gender and development. So, eto, hawak ko yung kopya. Resolusyong pinagtitibay ang kodigo sa kasaraan at pagpapaunlad sa bayan ng Magdalena, lalawigan ng Magdalena. So, nakasulat dito sa resolution bilang 88 taong 2011 na ayun nga, ang PSK pa nun ay si Consihal Ron Saguire at
Ang nag-propose pa nito ay si Honorable Pedro C. Bucaro, which is mayor na natin. And si Consiran na is our first councilor. So makikita dito sa section karapatang Artikulo 9, natatanging pangkat ng mamamayan. So, included dito ay una, syempre, Section 52, may mga kapansanan. Section 53, mga nakatatanda, senior citizens. Section 55, mga homosexuals or the LGBTQ community. So, nakasulat dito yung mga karapatan nila at mga tungkulin bilang mamamayan sa ating LGU. And also, nakasulat din dito yung Artikulo 3, pangkasariang pananakot or sexual harassment kung saan Section 68 hanggang Section 76 naka-include dito at naka-state dito yung mga bawal or anti-discrimination patungkol sa iba't ibang gender. Hindi lamang sa LGBTQ community, kundi maging sa babae at sa lalaki. And ano po ba? Meron po ba kayong plano na or any program po na may papan or activity po is addressing po sa discrimination ng mga nasakupan po sa SOGI? Regarding sa discrimination natin sa SOGI, so madami ngayon na magpe-festa na ngayong May, and halos lahat ng mga contest na ginawa at pinropose ng mga SK is Miss Gay Competition. So dito maipapakita natin na hindi na tayo yung stereotype before, kundi na-adapt na natin at nire-revise na natin yung stereotype na meron tayo. So dahil sa pamamagitan ng mga ganitong programa, syempre mawawala na dito yung discrimination dahil may papakita ng LGBTQ community yung kanilang talento at kakayahan patungkol sa mga ganitong activities. Ito po yung last question. What law po ba or ano po yung local ordinance po na connected po na maiano niyo po sa gender equality? So, ayun na nga, yung stated ko kanina, ito na nga yung Resolution number 88, year 2011. So, ito pa lang yung resolution na meron tayo dito sa ating LGU Magdalena patungkol sa GAD at sa discrimination and lahat ng sa SOGI. And then, last April 24, dito namin pinopose ni Consihal Mary Grace Riolita, ng aking ninang, na magkaroon na din tayo ng revision patungkol sa panlalawigang resolution sa SOGI or ang pagtatalaga, ordinansa sa Pride Month dito naman sa ating LGU. So, we're still working on it. Baka next session natin, nasa first reading na siya. And sana ma-propose agad ito ng AXE. Thank you po.